Maligayang araw, Grade 10. Ako si Teacher Jericho, ang guro ninyo sa asignaturang Filipino. Ngayong araw na ito ay mayroon na naman tayong panibagong paksang tatalakayin at ito ay patungkol sa pandiwa. Bago ang lahat, bigyan muna natin ng pagpapakahulugan kung ano ang pandiwa. Ang pandiwa ay mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw. Okay? Lahat ng nakikita niyong paggalaw ng tao, ng hayop, at ng kung anuman, okay? Ito ay mga pandiwa. Okay? Halimbawa ng mga pandiwa, sumasayaw, kumakanta, tumatakbo, at marami pang iba. Ngayon ay pag-usapan naman natin kung ano ang kaganapan ng pandiwa. Okay? Ang kaganapan o komplemento ng pandiwa ay bahagi ng panaguri na nagbibigay ng ganap na kahulugan sa pandiwa. Okay, so ginagamit ang kaganapan o komplemento ng pandiwa upang maging buo yung kahulugan ng isang pandiwa. Okay, para hindi tayo malito. Alam kong kayo ay pamilyar na kung ano ang panaguri. Okay, sa pangungusap meron tayong tinatawag na simuno at panaguri. Okay, meron tayong mga ilang uri ng kaganapan ng pandiwa. Una, kaganapang tagaganap. Ikalawa, kaganapang layon. Ikatlo, kaganapang tagatanggap. At ikaapat, kaganapang ganapan. Unahin natin ang kaganapang tagaganap. Bahagi ng panaguri na gumaganap sa kilos na isinasaad ng pandiwa. Okay? Ibig sabihin, siya ang gumagawa ng kilos. Okay? Sa English, it's the doer of the action. Okay? So, ginagamit ang mga panandang ni at nang. Okay? At sinasagot na nito ang katanungang sino. Halimbawa, mariing kinondena ng iba't ibang sektor ang hazing sa mga fraternity. Okay? So, ang ginamit na pananda ay nang. Okay? At ang pandiwa dito ay ang kinondena. At ang tinuturingan ay iba't ibang sektor o ang gumanap ng aksyon. Okay? Ang gumanap ng aksyon ay iba't ibang sektor. Ang ginawa nila ay kinondena ang mga hazing sa fraternity. Okay? Nilalabhan ni Aling Loleng ang mga damit ni Naginang Ramirez upang maipandagdag sa kanilang panggastos. So, dito ang pandiwa ay nilalabhan. Ang ginamit na pananda ay ni at ang gumawa ng aksyon ay si Aling Loleng. Sunod na halimbawa, ikinagulat ni Alan ang pagdating ng kanyang mga magulang mula sa probinsya. Ang pandiwa sa pangungusap na ito, ang aksyon ay ang ikinagulat at ginamit na pananda ang salitang ni at ang gumawa ng aksyon o ang tinuturingan ng pandiwa ay si Alan. Halimbawa ulit, kinukumpuni ni Mang Nardo ang kanilang bahay para sa paghahanda sa tag-ulan. Okay? Ang pandiwa na ginamit ay ang salitang kinukumpuni at ginamit ang panandang ni. At sino nga ba ang kumumpuni? Si Mang Nardo. Sunod na halimbawa, idineklara ng Korte Suprema na labag sa saligang batas ang ilang probisyon ng Disbursement Acceleration Fund. Okay, ang pandiwa o kilos dito ay ang idineklara at ginamit na pananda ang salitang nang at ang gumawa ng kilos ay ang Korte Suprema. Ay, naintindihan ba ang kaganapang tagaganap? Okay, ngayon ay dumako na tayo sa kaganapang layon. Ito ay bahagi ng panaguri na nagsasaad ng bagay na direktang tumatanggap ng kilos. At ang ginagamit na pananda dito ay nang. At sinasagot ang tanong na ano. Halimbawa, nanghihingi ng pagkain ang matanda kay ate. Ang kilos dito ay ang salitang nanghingi
at ang ginamit na pananda ay ang salitang nang at ang tinuturingan ay pagkain. Ano ang hiningi kay ate? Pagkain. Sunod na halimbawa, naghanda ng atsara ang kanyang ina pantanggal umay sa kanilang kinakain. Ang pandiwa sa pangungusap na ito ay ang naghanda at ginamit ang panandang ng at ang hinanda o bagay na hinanda ay ang atsara. Sunod na halimbawa, namitas ng sariwang strawberry ang pamilya sa isang taniman sa Benguet. Ang aksyon o pandiwa dito ay ang salitang namitas. Ginamitan ito ng panandang ng at ano ang pinitas? Ang sariwang strawberry. Okay, di ba? Nasasagot yung tanong na ano. Ibig sabihin, bagay yung nagiging sagot dito. Sunod, ako ay kumain ng hamburger. Okay, ang kilos dito ay kumakain. Ang ginamit na pananda ay ang salitang nang at ano ang kinakain? Hamburger. Sunod, tumanggap ng parangal ang pulis. Ang pandiwa sa pangungusap na ito ay ang salitang tumanggap at ginamitan ito ng panandang nang. At ano ang tinanggap ng pulis? Ito ay ang parangal. Sunod ay dumako naman tayo sa kaganapang tagaganap. Ito ay bahagi ng panuguri na nagsasaad ng sino man o anuman na makikinabang sa kilos na isinasaad ng pandiwa. Ginagamitan ito ng mga salitang para kay at para sa. At sinasagot ang tanong na para kanino o para saan. Okay? So, madali lamang ito. Hahanapin mo lamang kung sino yung nakikinabang o kung kanino, para kanino yung ginagawang kilos. Halimbawa, namili ng ref magnet ang turista para sa mga katrabaho niyang humihingi ng pasalubong. Okay? Ang pandiwa sa pangungusap na ito ay namili. Okay? Tapos, ang ginamit na pananda ay para sa. O, para kanino yung mga biniling ref magnet? Para sa mga katrabaho niya. Sunod na halimbawa, nagtatrabaho ang mga magulang para sa kanilang mga anak. Ang pandiwa sa pangungusap na ito ay ang salitang nagtatrabaho at ginamit ang panandang para sa. At para kanino ang pagtatrabaho? Para sa kanilang mga anak. Okay. At yan ang tinuturingan ng salitang nagtatrabaho. Sunod, bumili ng bulaklak si Drake para sa kanyang kasintahan. Ang kilos dito ay bumili at ginamitan nito ng panandang para sa. Okay? Para kanino ang binili ni Drake na bulaklak? Para sa kanyang sinisinta. Sunod na halimbawa, nagtupi ng damit si Mel para sa kanyang mga kapatid. Okay? Ang pandiwa sa pangungusap na ito ay nagtupi at ginamitan nito ng panandang para sa. Para nga ba kanino ang mga natuping damit? Para sa mga kapatid ni Mel. Sunod na halimbawa, nagsulat ng open letter sa isang social media website para kay Pangulong Aquino ang isang estudyante. Okay? So, ang pandiwa sa pangungusap na ito ay ang salitang nagsulat. At ginamitan ito ng panandang para kay at para kanino nga ba ang isinulat na open letter? Para kay Pangulong Aquino. Sunod ay ang kaganapang-kaganapan. Ito na ang huling kaganapan ng pandiwa. Okay? Ito ay bahagi ng panaguri na nagsasaad ng lugar na pinangyarihan ng kilos na isinasaad ng pandiwa. Okay? So, madali lamang ito. Inyo lamang makikita kung saan ginawa ang kilos. Okay? Ibig sabihin, lugar ang sinasagot dito at ginagamitan ito ng panandang sa. At sinasagot naman ito ang katanungang saan. Halimbawa,
Magtatanghal ng exhibit ang premyadong eskultor sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas. Okay, ang pandiwa dito ay ang magtatanghal at ginamitan ito ng panandang sa. Saan magtatanghal ang premyadong eskultor? Sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas, 'di ba? Nasagot ang katanungang saan. Sunod, naglako siya sa lansangan ng mga kakanin. Ang pandiwa dito ay ang salitang naglako at ginamitan ito ng panandangsa. At saan nga ba naglako ng kakanin? Sa lansangan. Okay? Sunod na halimbawa, ginanap ang pambansang komprehensya sa pinakamalaking bulwagan ng universidad. Ang pandiwa sa pangungusap na ito ay ang salitang ginanap at ginamitan ito ng panandangsa at sasagutin natin ang tanong na saan. Saan ginanap ang pambansang komprehensya? Sa pinakamalaking bulwagan ng universidad. Sa madaling sabi, ang tinuturingan ng pandiwang ginanap ay ang pinakamalaking bulwagan ng universidad. Sunod na halimbawa ay, kumain kami sa harap ng parke kaninang umaga. Ang salitang kilos o pandiwa sa pangungusap na ito ay kumain at ginamitan ito ng panandangsa. Saan kami kumain kaninang umaga? Sa harap ng parke. Sunod na halimbawa ay sumayaw sila sa mall noong nakaraang linggo upang makasali sila sa kompetisyon. Sa pangungusap na ito, ang pandiwa o salitang kilos ay sumayaw at ginamitan ito ng panandang sa. Saan sila sumayaw? Sa mall. At narito ang mga uri ng kaganapan ng pandiwa. Muli, ito ay kaganapang tagaganap, kaganapang layon, kaganapang tagatanggap, at kaganapang ganapan. Sana ay marami kayong natutunan sa araw na ito. Muli, grade 10, ako si Teacher Jericho na nagsasabing mag-aral ng masaya at mag-aral ng mabuti. Hanggang sa muli, grade 10, paalam!